Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ignacio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Si Ignacio lumaki sa isang pamayanan na kung saan mahalaga ang estado o katayuan sa buhay. Nabibilang ito sa angka ng mga mangingisda na kontento sa payak na pamumuhay. Hindi alintana ang sinasabi ng mga tao sa kanya dahil mas mahalaga sa binata ang pagtatrabaho para makatulong sa mga magulang. Madaling araw pa lang, nagigising na si Ignacio para lumaot sa karagatan. Kasama nito ang matalik na kaibigang si Rocky. Halos sabay na lumaki sa pangangalaga ni Lolo Joselito. Maagang naulila si Rocky nang masalanta ng malakas na bagyo ang kanilang lugar. Hindi nakaligtas ang mga magulang nito, kaya nagpalaboy-laboy hanggang sa napadpad sa kanilang lugar. Dahil sa awa ng lolo, kinupkop niya ito kahit hindi naman tunay na kadugo. Mabuting bata naman ang dalawa. Masasabing napalaki ng maayos ng manggagamot na lolo. Tinuruan niya ito ng mga nalalaman sa lihim na karunungan at batas ng kalikasan. Ngunit hindi kagaya ni Ignacio. Sineryoso ni Rocky ang larangan ng panggagamot. Pinagsasabay nito ang pag-aaral, pangingisda at pagsasanay sa panggagamot hanggang sa tumuntong na ito sa tamang gulang. Uy, Rocky, hindi ka ba lalaot ngayon? Aba, papasikat na yung araw ah. Hindi ka pa din bumabangon. Wika ni Ignacio. Sandali lang, lalaot ako, Ignacio. Pinakikiramdaman ko lang yung panahon. Para kasing biglang uminit yung hangin eh. Tugon ni Rocky. Oo nga no, bigla ding nawala yung mga bituin. Mabuti pa nga, makiramdam na muna tayo. Magtimpla ka na lang ng kape sa kusina ha. Nakapagkape na ako eh. Nahiga lang ako ulit. O sige, sandali lang ha. Hindi pa nga pala ako nakakapagkape. Pag-uusap ng dalawa. Mahusay sa pagbabasa ng panahon itong si Rocky. Nahuhulaan niya kung may paparating na unos sa pamamagitan lamang ng pagdama sa ihip ng hangin. Isa ito sa mga natutunan ng binata kay Lolo Joselito. Maya-maya pa, bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagsipagtabihan ang mga bangkang nanlalambat dahil bigla ding lumaki ang mga alon. Aba, tama ka na naman, Rocky ah. May bagyo na namang ngang paparating. Wika ni Ignacio. Ay nako, ang sabi ko naman sa'yo eh. Ni minsan hindi pa nagkakamali ang ilonggo. Oh, ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Rocky. Magtatahi ako ng lambat. Marami-rami na din yung punit nung sa akin eh. Ang lalaki pa. Kahit may kalakihan na nga ako, kasya pa rin ako. Mais pa naman yung lambat ko eh. Siguro, tutulungan ko na lang muna si Lolo sa paggagamot mamaya. Wika ni Rocky. Ilang sandali lang nagsidatingan ang mga mangingisda. Ayon sa mga ito, dalawa sa kanilang kababaryo ang hindi nagawang makagilid bago pa lumakas ang mga alon
kasalukuyang nawawala ang mga ito. Nagkatinginan naman ang magkaibigan. Dahil ito ang pinakagusto nila tuwing may bagyo. Sinusuong ng mga ito ang malalakas na alon upang maghanap ng mga mangingisdang naiwan sa laot. Ano, Rocky? Tara na ba? Hindi mo na kailangang itanong yan, kaibigan. Wika ni Rocky. Mabilis na tumakbo ang dalawa papunta sa dalampasigan. Itinulak ang malaking bangka na pagmamay-ari ng ama. Natawagin na lang natin sa pangalang Edgar. Pipigilan pa sana sila ng mga tao. Ngunit wala na ding nagawa ang mga ito dahil hindi sila nadidinig ng dalawang binata. Hindi alintana ni Rocky ang malalakas na alon. May iba itong kakayanang makadama at makakita kahit pa sa pinakamalakas na hangin. Iliko mo sa kanan, Ignacio. May natatanaw akong imahe ng bangkay. Wika ni Rocky. Dali-dali namang iniliko ni Ignacio ang sinasakyan. Hindi naman nagkamali si Rocky. Isang bangka nga ang nakita nilang palutang-lutang. Halos mapuno na ito ng tubig at may sakay na dalawang mangingisda. Walang pagdadalawang isip na tumalon si Rocky sa karagatan upang sagipin ang mga kapwa mangingisda. Itinali naman ni Ignacio ang bangka sa kanilang sinasakyan at hinila ito pabalik sa dalampasigan. Naghiyawan pa ang mga tao nang matanaw ang paparating na malaking bangka. Bago pa man sila tuluyang dumaong, inikot nila ang buong dalampasigang sakop ng isla upang masigurong wala ng mga naiwan sa laot. Ibang klase talaga kayong dalawa, no? Masaya ko. At nakapagligtas na naman kayo ng buhay. Wika ni Tatay Edgar. Pasensya ka na, Tiyo, kung hindi na naman kami nakapagpaalam. Basta na lang namin hinihila yung bangka mo palaot Tugon ni Rocky. Ayos lang yun, Rocky. Kaya nga hindi ko itinatabi yung bangka ko Kasi alam kong yan lang ang maaari niyong gamitin sa mga ganitong sitwasyon. O siya, magsipasok na kayong dalawa at mukhang lalakas pa ng husto ang bagyo. Pag-uusap ng dalawa. Laking pasasalamat ng mga taong nailigtas nila Rocky at Ignacio. Ito ang katangiang hinahangaan ng lahat sa kanila. Walang takot na sumusuong sa panganib. Makapagligtas lamang ng buhay. Hindi alintana ang mga maaaring mangyari. Mas mahalaga sa kanila ang kaligtasan ng iba. Kayo ang usap-usapan ng mga tao sa bagsakan ng isda. Kesyo, wala daw kayong katakot-takot. Hangang-hanga sila sa tapang ninyo. Wika ni Tatay Edgar. Anong walang takot, Tiyo? Kung alam lang nila na halos lumuwa na yung atay ko habang nag-iikot sa dagat. Tugon ni Rocky. Ako nga din, Tay. Alam mo bang sa tuwing gagawin namin yun ni Rocky, hindi na ako umaasang makakabalik ng buhay sa dalampasigan. Pero malakas yata kay bossing tong kaibigan ko Pero mag-iingat pa din kayo, anak, ha? Hindi masamang magligtas ng iba. Ngunit isaalang-alang nyo rin ang pansariling kaligtasan bago sumakip ng buhay ng iba. Oo, alam ko po yun, Tiyo. Aaminin ko, minsan wala na akong paki sa mangyayari sa akin Mahalagang mailigtas ko lang yung mga nasa panganib. Napapansin ko din sa iyo yon. Kaya nga sa susunod, siguraduhin mo muna ang kaligtasan mo bago ang iba. Tandaan mo, Rocky, paano kang makakatulong sa iba kung ikaw mismo ang mapapahamak?
Muling paalala ni Tatay Edgar. Sikat sa kanilang baryo ang magkaibigan. Dahil sa kanilang kabayanihan, inirerespeto din ang kanilang pamilya sa lugar. Dahil na din sa magandang reputasyon. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nagbabago sa lahat. Ito ay nang minsang nagkaroon ng sakuna sa karagatan, kung saan lumubog ang malaking barkong pampasahero sa mismong karagatan na sakop ng kanilang bayan. Natapon sa laot ang karga nitong langis, dahilan para malason ang lahat ng lamang dagat. Nawala ng hanap buhay ang mga mangingisda sa lugar. Ang ilan pa ay dumarayo sa malayong parte ng probinsya para lamang mangisda. Nakapanlulumo ang sitwasyon ng mga taong nakatira sa lugar. Lalo na't ang ilan sa kanila, tanging pangingisda lamang ang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pagkain. Alam mo, Ignacio, kung may magagawa lang sana ako para makatulong Kaso wala. Hindi ko kayang solusyonan yung gutom ng mga kababaryo natin. Wika ni Rocky habang nakatitig sa karagatang punong-puno ng polusyon. Rocky, alam mo naman na may limitasyon ang kakayanan nating tumulong. At ang pangyayaring to, hindi na saklaw ng kakayanan yun. Kaya nating magligtas sa mga taong nasa lanta ng bagyo sa laot. Pero hindi natin kayang punan yung kumakalam nilang sikmura. Tugon ni Ignacio. Nakupo ang mga ito sa dalampasigan. Pinagmamasdan ang walang katao-taong dagat. Puno na din ng maitim na langis ang mga buhangin. Habang nag-uusap ang dalawa, isang ginang ang lumapit sa kanila. Humihingi ng tulong dahil ilang araw nang hindi nakakauwi ang asawa. Galing ito sa pangingisda. Rocky, mabuti naman at nandito kayo. Sana matulungan ninyo kami. Sinato, ilang araw nang hindi nakakauwi. Kasama yung mga kapatid niya. Ang huling sinabi niya sa akin, dadayo sila sa kabilang bahagi ng isla para mangisda. Pero hanggang ngayon, hindi pa din sila nakakauwi. Wika ng ginang. Namumugto ang mga mata. Bakas sa muka ang labis na pag-iyak. Ganun po ba, Aling Mildred? Sandali lang po ha, at magpapaalam lang kami kay Tio Edgar. Tara na, Ignacio. Kausapin muna natin ang tatay mo. Tugon ni Rocky. Maraming salamat, Rocky. Tatanawin kong malaking utang na loob kung sakaling maibalik niyo ang asawa ko. Oo, wag ko kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat. Muling wika ni Rocky. Dali-daling umalis ang dalawang binata papunta sa tahanan nila Ignacio. Kinausap na mga ito si Tatay Edgar. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang Ginoo. O sige, walang problema sa akin. May ilang galong krudo pa na nakaimbak sa likod ng bahay. Mabuti pa, dalhin niyo ang 2 o 3 sa mga yon. Siguradong aabutin kayo ng ilang araw sa laot. Wika ni Tatay Edgar. Maraming salamat po, Tio ha. Sige po, ikakarga ko na sa bangka yung mga krudo. Tugon ni Rocky. Matapos makausap ang ama, umuwi na sa kanilang tahanan si Rocky upang magpaalam kay Lolo Joselito. Mag-iingat lang kayo, Rocky ha. Huwag mong kakalimutang dalhin ang bertud na ibinigay ko sa'yo. Alam mo naman kung gaano kadelikado ang laot. Wika ni Lolo Joselito. Opo, Lolo. Maraming salamat po. Tutuloy na kami. Tugon ng binata. Dali-daling tumakbo si Rocky pabalik sa dalampasigan.
Naroon na si Ignacio na mga sandaling yun. Naikarga na rin sa bangka ang kanilang mga dadalhin. Ngunit lingid sa kalaman ni Rocky na may mas malaki pa silang peligro na kakaharapin. Binaybay na mga ito ang karagatang sakop ng kanilang bayan. Nakita din ng dalawa kung saan lumubog ang malaking barko. Mula roon, nag-iba sila ng ruta upang hanapin ang mga nawawalang mangisda. Kilala ni Rocky ang bawat bangka sa kanilang baryo, kaya kung sakaling napadpad man ang mga ito sa isla, kagad niyang malalaman. Ilang oras na silang nagpapaikot-ikot sa laot. Tanghaling tapat na mga sandaling yun, nang mamataan ng binata ang bangkang pagmamay-ari ni Mang Nato. Nakasadsad ito sa buhanginan, nasakop naman ng kabilang isla. Ayun, Ignacio, idaong mo. Nakita ko na yung bangka ni Mang Nato. Wika ni Rocky. Dali-daling idinaog ni Ignacio ang bangka. Ngunit nang makarating sila sa dalampasigan, wala ng tao sa bangka. Napakaraming butas na mga dingding nito na parang tinadtad ng bala. Ano kaya yung tumama sa bangka ni Mang Nato? Bakit dito sila napadpad? Tanong ni Ignacio. Sa nakikita ko, Ignacio, parang pinagbabalil sila sa laot Pero sino naman ang gagawa nun? Tugon ni Rocky. Maliit lang naman yung islang to Kayang-kaya nating ikutin sa loob ng kalahating oras. Ang mabuti pa, maghiwalay tayo. O sige, magandang ideya yung naisip mo. Dito na lang tayo magkita mamaya ha, matapos ang kalahating oras. Pag-uusap ng dalawa. Naghiwalay na ang magkaibigan. Sinimulang hanapin ang nawawalang kababaryo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakaamoy ng parang nabubulok na laman si Rocky. Sinundan niya ito. At dito tumambad ang patay na katawan ni Mang Nato. Dali-dali itong sumigaw. Tinatawag ang pangalan ni Ignacio na nooy natagpuan din ang katawan ng dalawa pa nitong kasamahan. Ano kayang nangyari sa kanila? Tignan mo, Rocky Puno ng butas yung katawan ni Mang Nato na parang pinaulanan sila ng bala. Hindi kaya nasa watas sila ng mga pirata? Pirata? Naku, imposible naman yata yun. Wala nang ganun dito sa atin, Rocky. Hindi ka nakakasigurado, Ignacio. Sa hirap ng buhay ngayon, lahat gagawin na ng mga tao para lang kumita at makakain. Oo nga naman. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala na tayo magagawa pa. Ang mabuti pa, magsiga ka ng mga tuyong dahon ng pandan. Tipunin natin yung abo at isaboy sa katawan ni Mang Nato. Nang sa ganon hindi na mangamoy ng todo. Wika ni Rocky. Dinala ng dalawang binata pabalik ng isla ang katawan ng tatlong mangingisda. Nang makita naman ni Aling Mildred ang katawan ng asawa, nawala na lamang ito ng malay. Hindi makapaniwalang patay na ang asawa. Ano sa tingin niyo ang nangyari sa kanila? Tanong ni Tatay Edgar. May hinala po kami ni Rocky, Tay. Pirata ho ang may gawa nito sa kanila. Puro butas ho yung bangka ni Mang Nato na parang pinaulanan sila ng bala. Tugon ni Ignacio. Pirata ba kamo? Sa palagay niyo may maniniwala sa sinasabi mo? Imposibleng pirata ang may gawa nito sa kanila. Wala nang pirata sa lugar natin. Yan din nga ho yung sinabi ko kay Rocky kanina. Pero may punto po siya Maaaring mga pirata nga ang may gawa nito. Siguro,
Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Kung talagang pirata ang may gawa nito kina Mang Nato, hindi malayong salakayin nila ang baryo natin. Kailangang maghanda. Kakausapin ko si Kapitan. Sandali lang, Tiyo. Paano kung mali kami? Mas mabuting hindi na muna malaman ng mga taong tungkol dito. Manatili lang tayong alerto. Yun lang ang magagawa natin sa ngayon. Wika ni Rocky. Matapos ang pag-uusap na yun, nanatiling nakabantay ang magkaibigan sa paligid. Nagsasalitan ang mga ito kasama si Tatay Edgar. Naging mapayapa naman ang lahat. Sa loob ng ilang gabi, nairaos din ng matiwasay ang lamay nila Mang Nato at ng mga kasama nito. Hanggang sa isang araw, may kahina-hinalang napansin si Ignacio sa dalampasigan. 3 malalaking bangka ang paparating. Alam ng binatang wala nang mangingisdang lumalaot mula sa kanilang baryo at wala ding dumadayo para mangisda dahil sa langis na nagkalat sa tubig. Dali-daling tumakbo si Ignacio papunta kila Rocky. Sinabi ang mga nakita. Tumayo ang binata mula sa kinahihigaan. Dinampot ang sagwan at nagpunta sa dalampasigan. Bumalik ka na sa bahay niyo at sabihin mo kay Tio Edgar. Tahimik niyong ilikas sa mga tao. Ilang minuto na lang. Nasa dalampasigan na natin sila. Utos ni Rocky. Pare, sigurado ka bang mga pirata yung sakay ng bangkang yan? Tanong ni Ignacio. Hindi ako maaaring magkamali, Ignacio. Hindi taga dito ang mga bangkang yan. At wala akong nakikitang bandila na pagkakakilanlan. Pero anong gagawin mo, Rocky? Huwag mong sabihing haharapin mo sila ng mag-isa. Kung kinakailangan, pero hinihiling ko lang sana na wag nang umabot sa ganong punto. Pag-uusap ng dalawa. Walang pagdadalawang isip si Rocky na harapin ang paparating na panganib. Dahil maliban sa kakayanan sa panggagamot, may itinatago itong isa pang kakayanan, ang bisa ng tangang gamit. Ilang sandali pa, dumating si Tatay Edgar. Nalaman na nito mula kay Ignacio ang nangyari. Baga pirata nga ba ang paparating, Rocky? Sa palagay ko po, Tiyo. Pero sana nga ho mali ako eh. Ayokong magkaroon ng kaguluhan sa lugar natin. Ganon din ako, Rocky. Pero ano magagawa natin laban sa mga taong armado ng barel? Alam mo ang kakayanan ko, Tiyo. Magtiwala lang ho kayo sa akin. Dahil hindi ko hahayaang makalampas sa mga yan. Kung sakaling nandito man sila para manggulo. Mag-iingat ka, iho. Sige na, aalis na muna ako. Kailangang mailikas ang mga tao. Babalaan ko na din sina Kapitan. Pag-uusap ng dalawa. Ang bertud ni Rocky, isang uri ng mutya na nagmula sa karagatan. Nakuha niya ito nang minsan siyang manisid. Tila simpleng bato lamang kung titignan. Ngunit dahil may kaalaman sa lihim na karunungan, alam niyang isa itong espesyal na mutya na nagbibigay sa tao ng kakaibang kakayanan. Ang tawag sa bertud na ito ay mutya ng alimango na nagbibigay sa tangan ng kakaibang kunat at kabal. Hindi ito tinatablan ng mga simpleng pag-atake. Balik tayo sa kwento. Ilang sandali pa ang nakalipas. Dumaong na ang unang bangka. Bumaba ang isang lalaking may dalang baril. Naiwan ang 2 bangka sa karagatan habang nakikiramdam. Ang lakas ng loob mong salubungin kami, bata. Nasaan ang mga nakakatanda ninyo? Tanong ng lalaki.
Bakit? Anong kailangan mo sa kanila? Tugon ng binata. Sa palagay ko, mas may kabuluhan silang kausap kesa sa isang uhuging kagaya mo. Kaya ngayon, kung hindi ka aalis sa harapan ko, pasasabugin ko na lang yung bungo mo. Bakit hindi mo subukan? Paghamon ni Rocky. Biglang nagtawanan ang mga kalalakihang nasa likod ng lalaki. Tinutukan si Rocky ng baril. Aba, mukhang wala yata sa lugar ang tapang mo, bata. Hindi mo pa siguro nararanasang gulpihin. Pues ngayon, ihanda mo ang katawan mo. Dahil ikaw mismo ang magsisilbing pampainit na mga kasama ko. Ay nako, kanina pa ako nag-aantay. Puro ka naman daldal. Wika ni Rocky. Matapos sabihin ng binata ang mga katagang yun, hinampas nito ng hawak na sagwan ang isa sa mga kalalakihan. Dahilan para pagbabarilin siya ng mga ito. Nagsigawan ang mga taong nakakita. Alam nilang tinamaan sa katawan si Rocky. Ngunit nang humupa ang alikabok at usok, tumambad sa kanila ang binata. Nakayuko, puno na ng butas ang damit. Ngunit walang ni isang sugat sa katawan. Ano? Ubus na ba yung mga bala nyo? Mukhang hindi kayo nakapaghanda ng mabuti. Teka, anong nangyari? Sa dami ninyo, ni isa wala man lang tumama. Mga inutil! Wika ng lalaki. Itinutok nito ang baril sa ulo ng binata. Pinaputok. Bahagyang pumaling ang ulo ni Rocky dahil sa lakas ng tama ng bala sa ulo. Ngunit kagaya noong una, wala pa ring sugat na natamo ang binata. May kakulitan ka din no? Hindi nga ako tinatabla ng bala o kahit anong sandata. Kaya nagsasayang lang kayo ng oras. Wika ni Rocky. Maya-maya pa dumating na sina Tatay Edgar at Ignacio, kasama si Tatang Joselito. May sa demonyo ka. Hindi ako naniniwalang hindi ka tinatabla ng bala. Muling wika ng lalaki. Muli nitong itinaas ang baril, akmang papaputukin. Ngunit hindi na nito nagawang kumilos. Naku, nagkamali ka ng lugar na pinasok, pirata. Gayon bibigyan kita ng pagkakataong umalis dito ng buhay. Pero ipangako mo sa amin na kahit kailan hindi ka nababalik. Wika ni Tatang Joselito. Matapos ay kinalas nito ang binatong tigalpo. Natumba ang lalaki. Dali-dali naman itong inalalayan ng mga kasamahan. Isinakay sa kanilang bangka. Mula sa dalampasigan, dinig ni Rocky ang sigaw nito sa mga kasamahan. Bilisan niyo! Bilisan niyo! Huwag na kayong tumuloy. May sa demonyo mga tao sa lugar na ito. Muling wika ng lalaki. Natawa na lamang si Rocky sa naging reaksyon ng mga ito. Laking pasasalamat ng mga tao sa kanya dahil nagawang pigilan ng binata ang posibleng kaguluhan. Mabuti naman at nagawa mo silang itaboy, Rocky. Hindi na rin siguro babalik yung mga yun, ano? Ayoko magbakambante, Ignacio. Malakas ang kutob kong babalik pa ang mga taong yun. Kaya dapat pa din manatiling handa sa mga mangyayari. Tugon ni Rocky. Nang mga sumunod na araw, wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy ang buhay ng mga tao sa baryo.
Kahit gaano pa kahirap ang kanilang kalagayan, kahit papano, nagagawa pa din nilang makaraos sa pang-araw-araw. Nanatili ng kampante ang mga taga-baryo sa pag-aakalang hindi na babalik ang mga tulisan. Ngunit isang gabi, habang tulog na ang lahat, biglang sumambulat ang malakas na apoy. Nasunog ang malaking bodegang iniimbaka ng tuyo. Dali-daling ginising ni Ignacio si Rocky at Tatay Edgar. Ano nangyari sa bodega? Bakit ganyang kabilis lumaki ang apoy? Mukhang dumating na ang kinakatakutan ko. Malakas ang kutob ko na ang mga pirata ang may gawa nito. Ang mga tuyong nasa loob ng bodega lang ang tanging pangkabuhayan ng mga tao rito. Mga walang hiya sila. Rocky, tignan mo. Wika ni Ignacio. Napalingon ito sa direksyong tinuturo ng kaibigan. Nakita nito ang pangkat na mga kalalakihang naglalakad sa dalampasigan. Pinamumunuan ito ng isang lalaking putolang kamay. Nakatayo sa tabi nito ang lalaking nakalaban ni Rocky. Pinunong Claudio, siya ho ang binatang sinasabi ko sa inyo. Wika ng lalaki. Ang may sa demonyo. Mukha namang walang kakaiba sa kanya. Wag ho kayo magpapakampante, amo. Dahil hindi siya tinatabla ng bala. Ako mismo ang nakasaksi nun. May isa pang matanda. Hindi ko lang alam kung nasan. Dapat ka ding mag-ingat sa isang yon. Maniniwala lang ako sa sinasabi mo. Kung ako mismo ang makakakita. Mga bata, alam nyo na ang gagawin. Utos na matanda. Na mga sandaling yun, sina Tatay Edgar at Ignacio lamang ang tao sa dalampasigan. Abala ang ibang mga kababaryo sa pag-apula ng apoy sa nasusunog na bodega. Ang buong akala ni Rocky, sila ang babarilin ng mga pirata. Ngunit nagulat ito ng ibaling na mga tulisan ang atensyon sa mga taga-baryo. Walang tigil na nagpaputok ang mga tulisan. Maraming taga-baryo ang tinamaan. Ngunit ilang segundo lang, biglang huminto ang putukan. Nakita ni Rocky na naglalakad papunta sa dalampasigan si Tatang Joselito. Bakit ba sobrang ingay nyo? At anong ginagawa nyo rito? Hindi ba't sinabi kong wag na kayong babalik? Wika ni Tatang Joselito habang nakaturo kay Tomas. Napatingin naman ang pinuno kay Tatang Joselito. Pamilyar ka sa'kin, tanda. Nagkita na ba tayo? Teka, sandali lang. Kilala kita. Hindi ba't ikaw si Claudio? Ang tulisan mula sa kabilang probinsya? Ako nga. At natatandaan ko na din kung sino ka. Ikaw si Joselito, ang manunugis na pumutol sa aking kamay. Pag-uusap ng dalawa, nilapitan naman ni Rocky ang lolo. Lolo, kilala mo ba yung mga taong yan? Oo, siya yung taong nakalabang ko. Maraming taon na ang nakakaraan. Hindi ka pa din pala nadala, ano? Binigyan na kita ng pagkakataon para magbago. Pero heto ka, at talagang itinuloy mo pa ang pagiging tulisar. Alam mo, tanda, matagal kong pinangarap ang pagkakataong ito. At sa wakas, nasa harapan na kita. Sa palagay mo palalampasin ko ang pagkakataong ito? Sa palagay mo rin ba?
hahayaan pa kitang mabuhay. Pagkatapos ng ginawa mo rito, Rocky, tulungan ninyo mga tao. Ako nang bahala sa isang ito. Tomas, Huwag mo silang hahayaang makalayo sa lugar na ito. Maliwanag ba? Patayin mo rin ang binatang yan. ng buong kasiyahan, amo. Naglakad papunta kay Rocky si Tomas. Walang pagdadalawang isip na sinugod ito gamit ang itak. Sinangga niya ito sa pamamagitan ng palad. Laking gulat ng binata. Dahil nagawa siyang sugatan ng itak na hawak ng kalaban. Nagulat ka ba? Hindi lang ikaw ang may kaalaman sa lihim na karunungan, bata. Nagkataong nalaman ko ang sikreto mo. Pati ang pangontra dito. Wika ni Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Rocky nang makita ang putol na paa ng musang sa hawakan ng itak ng kalaban. Teka, paano mong nalaman ang sikreto ko? Minanmanan kita nang lingid sa iyong kaalaman at nadinig ko ang lahat tungkol dyan sa agimat mo. Tulisan ka nga. Pero hindi pa din sapat ang kaalaman mo. Oo, maaari mong kontrahin ang bisa ng tangan kong bertud. Pero ganun pa din ang epekto nito sa akin. Oo, masusugatan mo ko. Pero hindi mo magagawang patayin. Kaya magsasayang ka lang ng lakas. Tugon ni Rocky, sabay sugod sa kalaban. Umuuga ang katawan nito sa bawat pagtama ng kamao. Teka, bakit ang lalakas ng suntok mo? Paano mong ginagawa yan? Yan ang isang bagay na hindi mo nalalaman. Hindi lang depensa ang binibigay ng hawak kong mutya. Nagagawa din itong palakasin ng 10 beses sa mga suntok ko. Katulad ng mga kamao ng alimango. Wika ng binata. Isang malakas sa suntok sa panga ang tumapos sa laban ng dalawa. Ibinaling naman ni Rocky ang atensyon kay Tatang Joselito. Patuloy itong nakikipaglaban sa pinuno ng mga pirata. Alam mo, tanda, hindi ka pa din nagbabago. Malakas ka pa din at napakabilis. Wika ni Claudio. Ganun ba? Katawan ko lang naman ang tumatanda. Pero hindi ang aking kaalaman at kakayanan. At ngayon pagsisisihan mo ang muling pagkikita natin. Anong sabi mo? Ako ba ang magsisisi? O ikaw? Biglang nakaramdam ng panghihina si Tatang Joselito hanggang sa napaluhod na lamang ito sa lupa. Alam mo ba, nakulong ako ng mahabang panahon dahil sa kagagawan mo. At ginamit ko ang pagkakataong yon upang pag-aralan ang mga kaalamang taglay mo. Hanggang sa isang matanda ang nagbigay sa akin ito. Wika ni Claudio habang ipinapakita ang itim na bato. Sinasabi ko na nga ba, itim na bato ara, hindi na nakapagtatakang mawala ang bisa ng mga dasal ko. Kaya ngayon, tanda, tignan natin kung ano ang gagawin mo. Sa oras na putuling ko ang 2 kamay mo, Tandang Joselito. Tugon ni Claudio. Binunot nito ang kanyang itak. Ngunit lingid sa kalamang nasa likod niya si Rocky. Akmang tatagainasanan nito si Tatang Joselito nang biglang iharang ng binata ang katawan niya. Nagulat si Claudio. Tumalbog lamang sa katawan ng binata ang hawak na itak. Biglang sinuntok ni Rocky si Claudio, dahilan para matumba ito.
Dinampot ni Rocky ang itak at tinarak sa leeg ng pirata. Nang makita ng mga kasamahan nila ang nangyari kay Claudio at Tomas, dali-daling nagsitakbuhan ang mga ito, pabalik sa kanilang bangka. Ngunit dahil sa langis na nagkalat sa tubig, hindi rin nakaligtas sa mga ito. Nang hagisan ni Rocky nang nagliliyab na kahoy ang mga bangka, nagmistulang dagat ng apoy ang buong paligid. Ngunit maganda ang naging resulta nito. Dahil sa apoy, unti-unting nawala ang lasong pumapatay sa pangkabuhayan ng mga taga-baryo. Lalong tumaas ang respeto ng mga tao sa pamilya ni Ignacio. Magpas hanggang sa kasalukuyan, sa paglipas ng maraming taon, dahil sa pag-uudyok ng mga tao, tumakbong Kapitan del Barrio ang binata. Nanalo naman ito dahil umatras ang mga katunggali. Pinamunuan niya ng maayos ang baryo. Pinagtanggol ang karagatang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Isinulat ni Ignacio ang kwentong ito, hindi para ipagyabang ang kaibigang si Rocky. Isinulat niya ang kwentong ito para magbahagi ng aral. Gumawa ka ng mabuti sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Tumulong, magsilbi, gumawa ng nararapat. At kahit walang hinihintay na kapalit, madaming mabuting bagay na mangyayari sa iyo. At higit sa lahat, makukuha mo ang tiwala ng ibang tao. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa kanyang tangan na bertud ng alimango. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.